Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Nagsimula ang kwento 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, biglang lumipat ang bagong kapitbahay ni Akkon, kaya nagkakilala sila. Biglang nakilala ng isang babaeng nagngangalang Yoshiko si Akkon. Agad siyang nagpakilala, sinasabing siya ay 4 na taong gulang. Ngunit sa totoo lang, siya ay 5 taong gulang, kasi tumigil siya sa pag-aaral after number 4, kaya hindi niya alam na nag-e-exist pala ang number 5. Kinaumagahan, habang nag-aaral siya, biglang sumulpot si Yoshiko, at diretsyong bumuga sa tenga ni Akkon na ikinagulat niya. Nais pala niyang yayain siyang maglaro ng magkasama, kaya ibinigay ni Akkon ang kanyang saging. Bigla, nang kumagat siya, hindi siya makapaniwala na may ganoong kahanga-hangang bagay. Sa pag-aakalang ibinigay sa kanya ni Akkon ang saging bilang pagtatapat ng pag-ibig, kaya nagsimula ang kanyang pagkabata. Dahil lagi siyang malapit kay Akkon, maging ang unang halik nito ay ninakaw. Kaagad, inilunsad ni Akkon ang isang finishing move, para paliparin si Yoshiko. Pinapayuhan siya na wag na siyang guluhin pa. Ngunit araw-araw ay nilalapitan niya ito, at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagsasanay ng husto araw-araw, para mapigilan si Yoshiko. Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan, dahil palagi itong lumalapit sa kanya. Nakapagtataka, ang sobrang pagsasanay ay nagdulot ng mga side effect, na naging sanhi ng pagkakasakit ni Akkon, kaya binisita siya ni Yoshiko, at binigyan siya ng isang prinsesa na halik. Iniisip na gigisingin nito ang prinsipe, ngunit biglang nakita ang laway sa kanyang bibig. Kaagad niyang inilunsad ang bawat pag-atake, ngunit ang bawat pag-atake ay napawalang bisa, at naisip din niya, ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nagpalusog kay Akkon. Nakapagtataka, noong ipinasa ang pagsusulit ngayon, napakababa ng kanyang marka. Dahil nitong mga nakaraang araw, hindi siya makapag-focus sa pag-aaral, dahil sa palagiang pagbabanta sa tabi ni Akkon araw-araw. Ngunit ang presyon ay lumilikha ng diamante. Iniisip na kung magpapatuloy ito, sa hinaharap, magiging asawa niya si Yoshiko, pagkatapos ay matatapos na ang kanyang buhay. Kaya't nakaisip siya ng isang napakatalino na plano, para lalong magalit sa kanya si Yoshiko. Alam na lahat ng babae ay napupuot sa mga pervert, kaya kumilos siya na parang isang pervert, sa pamamagitan ng pag-uugali ng kahalayan sa kanya araw-araw. Pero tila gumana ito, at natakot si Yoshiko, tinatakasan niya siya araw-araw. Ngunit ang mga bagay ay medyo nawala sa kamay, kaya gumanti si Yoshiko, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang damit na panloob, kaagad na pinatumba si Akkon. Ngayon, 10 taon na ang lumipas, ngunit ang sitwasyong iyon ay nagpapatuloy araw-araw, at ang ultimate technique ni Akkon ay umabot na sa tuktok nito. Sa tuwing lalapit ito sa kanya, agad itong naglulunsad ng pag-atake ng pagharang. Ngayon ang araw ng mga resulta ng pagsusulit, at lubos na kumpiyansa si Yoshiko sa kanyang mga kakayahan, dahil palagi siyang nakakakuha ng 0 sa kanyang mga pagsusulit. Sinabi niya na marahil siya ay isang henyo, dahil walang ibang makakamit iyon. Siguro kaibigan niya si Nobita. Ipinagyayabang ni Yoshiko si Akkon, dahil siya ang pinakamataas na tagumpay sa paaralan. Kaagad, kinuha niya ang kanyang pagsubok, ngunit nakakuha siya ng 70 puntos o higit pa, na ikinagulat ni Yoshiko. Nang makita iyon, agad niyang idineklara itong asawa, at muling tinawag ang ultimate technique ni Akkon. Ngunit kumilos siya bilang isang artista sa Hollywood. Ang mas nakakagulat, sinadya niyang hilahin ang kanyang underwear, para patunayan ang nararamdaman niya para kay Akkon. Agad niya itong pinigilan sa ginagawa niya. Ngayon, sinabi ni Yoshiko na mula pagkabata hanggang ngayon, kumakain siya ng saging na binigay sa kanya ni Akkon. Kinabukasan ng gisingin niya si Yoshiko para mag-aral, ito ay katulad ng bawat ibang araw, at bawat almusal niya ay isang saging. Maging ang ina ni Yoshiko ay hindi alam kung ano ang gagawin. Hiniling niya kay Akkon na turuan at gabayan si Yoshiko, dahil siya lang ang makakapagligtas sa kanya. Pero kahit si Akkon ay desperado na, iniisip na ang tanging solusyon ay ang itapon si Yoshiko sa bilangguan, upang baguhin ang kanyang mga paraan. Nang makarating si Yoshiko sa klase, nakilala niya si Sayaka. Nagulat siya nang makitang pinuri ni Akkon si Sayaka bilang cute, na nagseselos sa loob ni Yoshiko. Iniisip kung gaano kalakas ang loob niyang purihin ang ibang babae sa harap niya. Ngunit nagsasalita siya tungkol kay Akkon, nakita niya ang underwear ni Yoshiko. Kaya naman sinuntok niya ito, parang judo move. Ipinakita ni Yoshiko ang kanyang underwear. Ngayon,
Gusto ni Sayaka na maging kaibigan si Yoshiko. Pero akala niya ang mundo, may mas bobo kaysa sa sarili niya, kaya nakiramay siya na makipagkaibigan kay Sayaka. Kasabay nito, sinisiraan niya si Akon, sinasabing siya ay masyadong walang puso, kaya walang gustong makipagkaibigan sa kanya. At ang contact list ng kanyang telepono, ay mayroon lamang 3 numero ng telepono. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Sayaka, kaya naging kaibigan din niya si Akon. Kinabukasan, nagplano si Yoshiko, na ipakita kay Akon ang isang bikini na larawan ng kanyang sarili. Pero kabaligtaran ang reaksyon niya. Pinayuhan si Yoshiko na isuko ito, dahil wala siyang pakialam. Pagdating nila sa school, pareho silang hinarang ng disciplinary committee. Si Yoshiko ay interesado lamang sa 2 dekalidad na grapefruits, ngunit gusto niyang makakuha ng libreng paghawak. Ang kailangan lang ay 6 USD para sa 3 saging, kung isasaalang-alang ang isang bagong uri ng saging na malapit ng ilulunsad, kaya't mas lalo pang lumuwa ang kanyang bibig. Nag-iisip si Fuki na ito ay ibang uri ng saging, ngunit ipinaliwanag ni Yoshiko na ito ay isang saging. Dahil dito, lalo pang hindi sigurado si Fuki kung saan siya magtatago. Biglang dumating ang pagkakataon, sumugod si Yoshiko at piniga ang grapefruits ni Fuki. Agad na pinakawalan ni Akon ang kanyang ultimate technique, sinuntok si Yoshiko habang iniligtas si Fuki. Kaya lumitaw ang kanyang Prince Charming. Pagkatapos ay pumunta si Yoshiko sa parke para makipaglaro sa mga bata. Pero dahil nakikipaglaro siya para manatili kasama ang mga bata, kinailangan siyang paluin ni Akon sandali. Pagkatapos silang lahat ay nagsaya sa paglalaro ng magkasama. Kaya ang buong grupo ay gumanap ng mga superhero, kasama si Akon bilang kontrabida. Gayunpaman, sobrang saya nila, kaya nakalimutan ni Yoshiko ang kanyang misyon. Nang makita ito, si Demon King Akon ay nagpakawala ng isang pangwakas na galaw, upang talunin ang bayaning si Yoshiko. Agad namang sumugod ang 2 bata para ipagtanggol siya. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Yoshiko. Kaya nagkaisa silang 3, para magplano kung paano talunin ang Demon King. Biglang nasabi ni Akon, ang tanga ni Yoshiko, dahil palagi siyang kumakain ng 0 tuwing may pagsusulit, na ikinagulat ng 2 bata. Iniisip kung sinusunod nila ang tamang kultura. Kaya iminungkahi niyang isakatuparan ang plano, ngunit natalo dahil sa judo move ni Akon. Agad naman siyang hinila ni Akon pauwi. Kinabukasan, papunta na silang 3 sa school. Biglang may lumitaw na parang oso, at pinuri niya si Sayaka bilang cute. Sa pag-aakalang pinuri siya nito, kaya natuwa si Yoshiko, akala din niya cute siya. Sa pag-aakalang siya ay naliligaw dahil siya ay mapaglaro, kaya ang bodhisattva na si Yoshiko ay nagpakita, at pinayuhan siya na bumalik sa tamang landas, ngunit siya ay lumaban. Nakapagtataka, sinampal siya ni Yoshiko, at nilecture siya nito sandali. Bigla siyang naantig sa sinabi nito, niyakap kaagad si Yoshiko, at nangakong susubukan niyang magbago. Pareho silang may negatibong antas ng IQ, kaya matagumpay silang naging magkaibigan. Dahil dito ay napatigil sina Akon at Sayaka ng 5 segundo. Ngayon, bumalik sa bahay. May nakababatang kapatid din pala si Akon na nagngangalang Ruri. Pero takot na takot siya kay Yoshiko, dahil natatakot siya na baka makahawa sa kanya ang katangahan ni Yoshiko. Lumipat din si Yoshiko sa panunuksong mode, dahil alam niyang kumakain din si Ruri ng 0 points, kamakailan lang sa exam, at sinabing medyo tanga siya. Habang nag-aaral, patuloy siyang tinutokso ni Yoshiko, kaya hindi siya makapag-concentrate. Pagkakita nito, mabilis na inaliw ni Akon ang kanyang kapatid, at nakiramay ito kay Ruri. Dahil sa katabi nito, may isang malaking tanga, kaya tinawag din niya itong medyo lang tanga. Nang marinig iyon ay lalong nalungkot si Ruri na ikinatigil din ni Akon. Kaagad, sumugod si Ruri kay Sayaka, umaasang maaaliw niya ito. Kinabukasan, dumating sa klase ni Akon ang pinuno ng disciplinary committee na si Fuki. Iniisip kung paano siya tinulungan ni Akon kahapon, na ikinagulat ni Fuki. Kaya naisip niya ang pangalan ng kanilang anak. Biglang naramdaman ni Yoshiko na may nangyari, kaya mabilis siyang tumugon. Nang makita ito, gumawa ng dahilan si Fuki upang suriin ang itim na libro ni Akon. Ang pag-iisip tungkol sa inspection ay nagpadilim sa kanyang isipan. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang lagpasan ang halimaw na si Yoshiko, kaya't nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa. Gayunpaman, ang kakayahan ni Yoshiko na, Licorice Radiata. Sa huli, ang tagumpay ay pag-aari ng class president. Sa hindi inaasahan, sinugod din niya si Akon na parang mandaragit, ngunit hindi siya nagtagumpay.
Pagkagising niya ay may nakita siyang gwapong lalaki sa tabi niya. Ngayon, masayang umalis si Fuki, ngunit nag-iwan pa rin ng hindi maalis na marka kay Akkon. Nang hapong iyon, lahat ay bumisita sa bahay ni Yoshiko. Ngunit nang makita ang cute na hitsura ni Sayaka, medyo naging maingat ang ina ni Yoshiko sa kanya, dahil naisip niya na baka maakit ni Sayaka ang magiging asawa ng kanyang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinadya niyang suriin ang damit na panloob ng dalaga, para husgahan ang kahalayan nito base sa kulay. At saan galing ang posas, manghuhuli din ba siya ng mga kriminal? Ito rin pala ang pakulo na nakaakit sa ama ni Yoshiko noon. Sa kabutihang palad, sa pinakakritikal na sandali, iniligtas ni Akkon si Sayaka. Upang maiwasang mag-away ang mga tao, nagpa siya siyang hubarin ang kanyang damit, at ang nakakagulat na resulta ay purong puti. Sa puntong ito, gumaan ang pakiramdam ng ina ni Yoshiko. Ngayon, pumunta si Yoshiko sa parke para makipaglaro muli sa mga bata, ngunit nakatagpo sila ng isang puting aso. Habang nagtatakbuhan ang mga bata sa takot, sumugod siya para lumaban. Bilang isang resulta, kahit na siya ay nakagat sa ulo nito, kaagad, ang puting aso ay naging isang steed, at ang hayop na ito ay medyo kakaiba. Iniisip na magagamit niya ang lahat ng martial arts ni Akkon para talunin ito, ngunit nakalimutan niya kung paano gamitin ang mga ito. Sa huli, si Yoshiko ay nahulog sa lupa. Dahil alam na ang asong ito ay inabandona ng may-ari nito, nagpa siya si Yoshiko na ampunin ito. Noong araw na iyon, habang kumakain ng saging ang tanga, napansin niya ang aso na hindi maipaliwanag na lasing. Ngayon, nagpa siya siyang mag-jog kasama si Sayaka sa lugar na ito ng puno ng saging. Sa puntong ito, nasa supermarket sila para bumili ng tubig, ngunit may nakita siyang manika na kahawig ni Yoshiko, kaya agad siyang kumuha ng isa. Dahil dito, kaunti na lang ang pera ni Yoshiko at gusto pa niyang bumili ng isa pang manika, at tumakbo sila na parang hindi pa sila nakakatakbo noon. Pagsapit ng hapon, nakarating sila sa kanayunan kung saan nalilito ang tiyuhin na magsasaka, dahil pumunta si Yoshiko dito para lang magpasalamat. Hindi na kinaya ni Sayaka at walang kahihiyang humingi ng pera para makasakay sa tren pauwi. Kinabukasan, masama ang loob ni Akkon dahil sa hindi pag-score ng 100 sa kanyang pagsusulit. Kaya nagpa siya si Yoshiko na maingat na aliwin siya. Iyon ay may kinalaman sa paggamit ng posas ng kanyang ina bilang pangwalo. Pagkatapos nito, binalak niyang kainin si Akkon, at gusto niyang maging asawa niya si Akkon. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kasanayan ay hindi masama, salamat sa kanyang 1000 taong karanasan. Pagkatapos ay agad niyang pinatahimik si Yoshiko gamit ang isang headlock, ngunit napunta pa rin ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Nakapagtataka, kumuha ng litrato si Yoshiko, para ipadala kay Sayaka bilang bagong ebidensya. Naiirita na talaga si Akkon sa munting istorbo na ito. Bigla, nagpakawala siya ng nakakapanghinang sipa kay Yoshiko, pero nasa bulsa pa rin ng palda niya ang susi ng posas. Nagtataka namang tumakbo papasok si Yuri at nakita niya agad ang eksenang ito. Akala niya ay pervert siya, kahit si Akkon ang biktima dito. Nitong umaga, si Ryo, ang leader ng gang noong isang araw, ay sinunggaban si Akkon para lumaban. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sunod-sunod siyang sinuntok. Ang tanga pala ay gusto lang niyang makipagkaibigan. Si Yoshiko ay nanood ng isang superhero na palabas kasama ang ilang kalapit na bata ngayon, at sinabi pa niyang siya ang kinakapatid na kapatid ng Red Superhero. Ang nakakagulat, isang lalaking naglalaro ng halimaw ang kumidnap sa babae sa kanilang grupo. Ang tagal na kasi hindi sumusulpot ang superhero. Kaya sumingit si Yoshiko sa mga stand na nakasuot ng maskara. Dahil sa ayaw niyang nakawin ang lahat ng kaluwalhatian, sumunod ang dalawang bata, kaya naman, umaarte lang sila. Ngunit talagang sinuntok siya, at ang dalawang taong ito ay hindi rin ordinaryong bata. Agad nilang sinabihan siya na manatili, upang ipakita ang kanilang lakas. Sa huli, natapos na ni Yoshiko ang pagkakuha muli ng lahat ng kaluwalhatian, at ang pulang superhero ay itinuturing na bahagi ng publiko. Ngayon, dahil sa kanyang ganap na nabigong mga resulta ng pagsusulit, si Yoshiko ay tinawag sa opisina ng punong guro. Kahit ang guro ay sinubukang mga tuwiran sa kanya. Pero ang kanyang likas na IQ ay negatibo lamang, kaya kahit gaano ka pa mang-aral, hindi ito nagsisingkin. Ngayon, nagbigay ng literature test ang guro, nagtatanong kung ano ang emotional context. Ang resulta ay kinutya ng tangang batang ito na nagsasabing, "Teacher 30 at single pa, paano niya kaya maiintindihan? Nagpapanggap lang na tinuturuan ako."
Noong 5 ako, nagkaroon ako ng first kiss pagkatapos ng lecture na parang pagiging saway ng nanay ko. Ngayon, nabaligtad na ang lahat. Ang guro ay pinupuna ng mag-aaral dahil sa pagiging walang asawa, kaya sino ang nagtuturo pagkatapos ng lahat? Mabagal ba ang pagkalat ng sakit ng tanga? Nakapagtataka, nakita ng guro ang ilang katotohanan dito, kaya bumaling siya kay Akkun upang alisin ang mga sapot para sa kanya. Gayunpaman, nang makita ang kanyang sariling suliranin, kaya nagpakawala si Akkun ng suntok na nagpatumba sa guro, na agad na tumakbo palayo sa pinakamataas na bilis. Sa rooftop, naghahanda si Ryo na labanan si Akkun. Sa pag-aakalang ito ay isang laban hanggang sa matapos, ngunit bago magpalitan ng anumang suntok, lumuhod siya at kinikilala ang pagkatalo. Iyon ay dahil bago ang labanan ay minanipyala ni Yoshiko ang psikolohiya ni Ryo. Ngayon, kaarawan ni Akkun. Plano ni Yoshiko na pumasok sa kanyang silid upang bumili ng regalo. Ngunit ang plano ay natuklasan ni Fuki, at si Sayaka ay nakuha din dito. Kaya't nagpa siya silang pumuslit sa gabi. Una, kailangan nilang mag-navigate sa mga hadlang sa pasilyo sa bahay ni Akkun. Sinundan ng nakamamatay na mga bitag na nilagay ni Akkun, upang protektahan ang kanyang buhay bachelor. Pagdating sa kanyang silid, hindi inaasahang kinuna ni Fuki ng larawan si Akkun na natutulog sa kanyang telepono, pero nakalimutan niyang patayin ang flash. Buti na lang nakapiring siya. Samantala, nagawa ni Yoshiko na palihim na nakawin ang kanyang shorts. Nang marinig ang yabag ni Yuri ay agad siyang pinatumba. Nang lumingon sila, nakahiga na si Yoshiko sa ilalim ng mga takip para matulog, at agad na pumasok si Fuki. Habang natutulog, may naririnig siyang ingay. Biglang nagising si Akkun, at hindi niya maintindihan kung bakit nandito ang mga kakaibang babaeng ito. Kaya mabilis na ipinaliwanag ni Sayaka na gusto lang nilang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ngunit salamat sa dalawang kakaibang babaeng ito, sinira nila ang mga plano ng lahat. Sa wakas, dumating na ang summer vacation. Ngunit si Akkun ay hindi masyadong ginaganahan, at si Yoshiko ay naging mas hyperactive. Kaya kinailangan ni Akkun na patahimikin si Yoshiko para makapag-aral siya ng mapayapa. Kinaumagahan, tumakbo siya sa kanyang bahay. Nanalo pala si Yoshiko ng tiket para manood ng pelikulang Mahiwagang Babae. Nakita ito ni Yuri at gusto niyang sumama. Nang makita siyang ganoon, atubiling pumayag si Akkun na sumama sa kanila. Ngunit sa sandaling magsimula ang pelikula, nagsimulang sumigaw si Yoshiko ng mas malakas kaysa sa dialogue. Nang makita iyon, kinailangan ni Akkun na isara ang kanyang bibig. Sa huli, kinailangan ni Akkun na balutin ng tape ang kanyang katawan. Ngunit gayunpaman, si Ruri sa tabi niya ay sumigaw ng malakas, na ikinairita ni Akkun. Nang malapit ng matalo ang pangunahing tauhan, pareho silang patuloy na umiiyak. Ngunit napuno ng boses nilang dalawa ang buong teatro, na pinilit si Akkun na mismo ang humawak dito. Agad na natalo si Ruri. Para kay Yoshiko, siya rin ang naghatid ng pangwakas na suntok sa kanya. Nang magising siya, naisip ni Ruri na ito ay isang panaginip, dahil ang lahat ng takdang aralin ay ginawa ng tama. At ang malaking tanga ay nag-iisip na natutunan niya ang mahiwagang kapangyarihan sa pagbubukas ng pinto, tinulungan siyang umalis sa teatro pauwi. Noong araw na iyon ay sinuwerte si Yoshiko at nanalo ng tiket para sa isang beach vacation. Ngunit nalaman ito ni Fuki at sinabing tungkulin niya ito bilang head of the disciplinary. Kaya't ang buong grupo ay sama-samang namili para maghanda sa paglalakbay. Ngunit ang bakasyon sa tag-araw ay isang mapayapang oras ng pag-aaral para kay Akkun, kaya hindi siya masyadong mahilig pumunta. Agad na nagreklamo si Sayaka, buong araw daw siyang nag-aaral at kailan siya titigil sa pagiging single. Sa pag-iisip sa sitwasyong ito na kailangan niyang pakasalan si Yoshiko at sirain ang kanyang buhay, kaya kinailangan ni Akkun na pumayag. Sa oras na ito, nangangarap pa rin si Fuki ng isang romantikong gabi kasama si Akkun. Nang umabot na sa sukdulan ang emosyonal na bahagi, at ang ina ni Yoshiko ang dumating. Dahil sa kanyang sixth sense, naisip niyang si Fuki iyon. Ito ay delikado kay Yoshiko kung hindi niya ito pipigilan. Kaagad, minarkahan niya ang swimsuit ni Fuki, pero bago iyon matapos ay sinubukan pa niyang putulin. Nakapagtataka, napigilan siya ni Ryo sa oras. Ngunit ang lalaki na ito ay mahina tulad ng isang suso, kaya siya ay inihagis sa isang poste ng utility, at sa sandaling ito ay lumitaw si Akkun upang pigilan siya. Kaya sinisi niya si Fuki, pero naiintindihan niya itong mag-ina, kaya hindi na siya nag-abalang makinig. Kaya sinabi niya, matanda na siya ngayon kaya kailangan niyang bigyang pansin kung paano siya magsalita. Sa ganoong ina,
Paanong iba ang kalabasan ng anak? Bago umalis, tumilaok ito na parang kontrabida. Sa dalampasigan, nagsimulang maglaro ang malaking tanga ng pagdurog ng mga pakwan, ngunit nauwi sa paghampas sa kanyang ulo. Habang nasa gilid si Fuki na nagpapakita ng kanyang grapefruits kay Akkon, ngunit natuklasan sila ni Yoshiko, kaya nagpasya siyang parusahan si Fuki sa kanyang pagmamayabang. Kaagad, hinulma si Fuki sa isang sand figure na hindi makagalaw, at nakatanggap din si Sayaka ng isang pares ng speaker. Ngunit ito ay medyo kakaiba, alam mo na. Ngayon, hindi pa nga tapos ang project, kaya humingi ng paumanhin si Fuki sa sobrang presensya ng kanyang mga melon, na lalong ikinairita ng malaking tanga. Makalipas ang ilang sandali, natapos na niyang itaas ito. Kinailangan ni Akkon na panghawakan kaagad si Yoshiko, upang maiwasan ang mga kahihinatnan sa oras, at sinira niya ang suporta ng haligi dahil sa tingin niya ay kahanga-hanga ito. Pagdating pa lang sa hot spring ay agad silang nagtalo sa saging ni Akkon. Pareho nilang gustong i-verify ito sa sarili nilang mga mata, kaya napagpasyahan nilang makipagtulungan at palihim na obserbahan si Akkon. Kaagad pagkatapos na malaman ng lahat ang resulta, ang malaking tanga ay tinamaan ng maso sa mukha. Itinanggi rin ni Fuki na may alam siya, sinabi niyang nagkataon lamang ito. Kinabukasan, ang pamilya ni Yoshiko ay kailangang bumalik sa kanilang bayan, kaya ibinili ni Yoshiko ang puting aso kay Akkon upang alagaan. Sa pag-iisip ay magiging kasing tanga ito ng may-ari nito, kaya ayaw niyang makipag-interact dito. Gayunpaman, ang puting aso ay napakatalino. Mukhang naintindihan naman nito ang sinasabi niya. Nang mapanood ni Akkon ang pelikula, dumating ito sa isang nakakaantig na bahagi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marunong din itong umiyak, na labis na ikinagulat ni Akkon, talagang nakakamangha. Pero nang ibalik niya ang puting aso kay Yoshiko, hindi niya aaminin na gusto niya talaga ang asong ito. Nakakalungkot ito. Nabigo iyon kaya umalis ang aso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang aso at si Akkon ay gumanap ng isang nakakaantig na eksena sa pelikula, nang umalis ang dalawang magkasama. Ang susunod na araw ay ang pagdiriwang, at tulad ng bawat taon, ang sayawan ng mga kapatid ay magkakaroon ng kanilang bahagi ng sayaw na ninakaw ng isang batang babae sa panahon ng pagdiriwang. Iyon ay si Yoshiko sa kanyang kakaibang estilo ng pagsasayaw. Nakapagtataka, sumasayaw siya tulad ng mga idolo sa TikTok, ngunit ang kanyang pagsasayaw ay napakasama. Hindi nakatiis ang mga sumasayaw, agad silang sumayaw kay Yoshiko. Kinabukasan sa silid ng konsultasyon ng guro, ngunit ang taong kinokonsulta ay nagbago. Ginugol niya ang buong tag-araw sa pakikipag-flirt sa mga lalaki. Pabalik-balik, hindi pa rin siya nakakahanap ng boyfriend. Sinusubukan niyang salakayin si Akkon, ngunit sinabi niya na siya ay 28 taong gulang kaya hindi ito angkop. Plano ni Yoshiko na aliwin ang guro sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang gwapong binata. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang guro sa pasilyo. Nakapagtataka, nahuhulog talaga ang guro kay Yoshiko. Iniisip na, mas gugustuhin kung pumili ng random kaysa pumili ng mali, matagal nang nag-iisa, anong magagawa niya? Pagdating pa lang sa nakaka-suspense na parte kung saan baka mahalikan niya ang binata, agad na huminto si Yoshiko. Pero napakahusay niyang magsalita ng matatamis na salita, dahilan para tuluyang mahulog sa kanya ang guro. Nakapagtataka, ang puting aso ay naging masunurin mula noong nakatira kasama si Yoshiko, kaya ngayon ay nagpasya si Yoshiko na pangalanan ito. Ngunit gusto niyang pangalanan ang aso ng cat, para may iba ito sa ibang mga aso. Gusto rin ni Akkon ang asong ito, kaya gusto rin niya itong bigyan ng magandang pangalan. Sa pag-aakalang iba ito sa hangal na may-ari nito, dahilan para magselos ang dalawa, at parehong gustong pangalanan ang asong ito. Kaya naganap ang isang labanan. Sa pag-aakalang hindi alam ng mga tao na ito ay aso, iminungkahi niya na pangalanan ito ng dog. At pinapili nito kung aling pangalan ang gusto nito, sa pamamagitan ng pagpunta sa taong iyon. Dahil sa pressure, tumakas ito sa bahay. Ngayon, natagpuan ni Yoshiko ang kanyang mga kaklase, kaya gusto niyang makilala sila. Kinailangan ding ituro kung anong kulay ng damit na panloob ang isusuot, upang maiwasan ang pagnanakaw kay Akkon mula sa kanya. Ngunit ang babaeng may kulay rosas na buhok ay may akademikong pagganap na katulad ni Yoshiko, ngunit laging tumatanggi. Bilang resulta, sinundan sila ni Yoshiko hanggang sa pumayag silang makipaglaro sa kanya. Para patahanin siya, iminungkahi nilang maglaro ng taguan. Sa pag-aakalang ito ang paborito niyang laro, mabilis na sumang-ayon si Yoshiko. Sa huli, hindi na siya nakita ng klase sa susunod na araw na pumasok sa klase. Nakakagulat,
si Yoshiko ay nawala ng 3 araw. Natakot ang tatlo, kaya hinanap nila siya kung saan-saan. Sa wakas, gumapang si Yoshiko palabas ng imburnal at inangkin ang tagumpay. Kaya napagkasunduan nilang maglaro sa ibang pagkakataon. Malamang na nagpaplanong magtago ng isang buong linggo sa pagkakataong ito. Kinabukasan, hinanap muli ni Yoshiko ang tatlo sa klase, at nakita niya ang isang babaeng kulay rosas ang buhok na naghahanda na manligaw sa isang lalaki. Tanging ang babaeng may itim na buhok ay nagkaroon ng kasintahan ng higit sa 3 buwan. Ngayon, gusto nilang sabihin sa kanya kung paano nabuo ang kanyang relasyon. Kung wala naman silang ginawa, pakikisama na lang, hindi pag-ibig. Nagsimulang magbigay si Yoshiko ng romantikong payo na nagsasabing ang kanilang relasyon ay umabot na sa katapusan nito kung hindi niya gagawin ang inisyatiba. At pinilit siyang magtapat sa kanyang kasintahan sa harap ng klase. Pagkatapos ng ilang psikolohikal na manipulasyon, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang kasintahan, at dinala niya ang tagapagsalita sa rooftop, upang ipahayag ang balita sa buong paaralan. Kinabukasan ay palihim na pinanood ni Fuki si Akkun sa hallway. Nai-imagine pa niya na magkasama silang dalawa hanggang sa tumanda. Ito ay natuklasan ni Sayaka. Sinabi niya kung gusto ni Fuki na manalo kay Akkun, dapat niyang makita muna kung ano ang magiging reaksyon nito sa kanya. At sa totoo lang, si Fuki ay kapantay ni Yoshiko tungkol sa katangahan, araw-araw na nag-stalk kay Akkun na parang pervert. Kaya ipinaliwanag ni Sayaka, at sa sandaling iyon napagtanto ni Fuki ang malupit na katotohanan. Ganun lang talaga ang ugali niya sa harap ng crush niya. Ngayon, pumunta sina Yoshiko at Dog White sa bahay ni Sayaka para maglaro. Ang bahay ni Sayaka ay may isang napaka-cute na aso, na nagpapaibig sa puting aso. Sa hindi inaasahan, nakakita ito ng buto mula sa kung saan, para iregalo ngunit hindi ito tinanggap ng isa pang aso. Bigla na lang dinilaan ng isang beses ang kanyang paa, kaya hindi naghugas ng paa ng 1 linggo para mapanatili ang bango. Ngayon, dumating na ang cultural festival ng paaralan. Nagboluntaryo si Yoshiko na maging kinatawan ng klase, ngunit hindi niya alam kung ano ang festival, masigasig lamang para sa pagiging aktibo. Sa mga oras na ito, gusto rin ng babaeng kulay pink na makuha ang posisyon na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay pumanig si Akkun kay Yoshiko, dahil alam niyang pareho silang tanga, at tiyak na gagawin nilang palengke ang klase. Ngayon, kinukutya siya ng babaeng ito dahil sa pagiging matalino, ngunit wala man lang 2 kaibigan, na ikinadismaya ni Akkun, hindi na kayang makipagtalo. Pagkatapos ay umiiyak at nagrereklamo. Sa huli, nagpasya si Yoshiko at ang kanyang mga kaibigan na gawin ito ng magkasama. Nang gabing iyon ay nagpasya silang manatili upang tapusin ang gawain. Sinong mag-aakala, kaya naman magdamag na naglalaro ang 2 tanga at walang ginawa. Kahit oras ng klase, tahimik silang natutulog. Ngayon, may maid cafe ang klase nila, pero walang customer. Biglang dumaan si Ryo at hinila papasok ng kafe. Nang hapong iyon, natuklasan ni Yoshiko na tinatanggihan ni Fuki ang pag-amin ng isang batang lalaki. Nang marinig ito, sumipa ang kanyang nosy instincts, ngunit kung ang tatanggihan ay si Fuki, hindi ba siya masisira? Kahit papaano ay dapat kang gumawa ng isang bagay upang gunitain ang okasyon para sa kanila. Pero mas malala pa yung babaeng yun. Bigla, hiniling niya sa lalaking iyon na tingnan ang kanyang mga pomelo, ngunit sa sandaling dumaan si Akkun, agad na lumiko si Fuki ng 180 degree, at pinabagsak ang lalaking iyon sa lupa. Ngayon, sabay-sabay silang nag-celebrate, dahil nakumpleto ang cultural festival, pero masyadong maingay dito, kaya hindi makapag-aral si Akkun at nagsimulang mag-away ang grupo. Iginiit ni Sayaka na umiinom siya ng barley tea, ngunit sa totoo lang ito ay isang buong baso ng beer. Kaya't siya ay ganap na lasing, at pagkatapos, si Sayaka, bilang ang kanyang karaniwang walang kaalam-alam na sarili, ay tinutokso siya tungkol sa pagiging flat-chested. Ito ay nagudyok sa kanya na magubad upang patunayan na siya ay hindi bababa sa 1 limon. Ngunit kasing bilis, bumalik siya sa kanyang comfort zone, ang pader. Gumagamit pala siya ng kaunting pandaraya sa chest pad, ngunit sa kanyang pagtataka, dumulas ito at wala nang makakatulong sa kanya ngayon. Kinabukasan, gustong magpa-piercing ng pink-haired girl, pero natatakot siya na baka sumakit ito, kaya nagdadalawang isip siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yoshiko, at nag-aalok ng kanyang buong suporta. Gayunpaman, nagdulot lamang ito ng problema sa ibang babae, at agad na naisip ni Yoshiko na ang kanyang kapatid na babae ay naghahangad ng atensyon mula sa mga lalaki,
kaya gusto niyang pagandahin ang kanyang sarili upang maakit sila. Nakakaramdam din siya ng selos na nakikita ang iba na may mga nobyo at maaaring lumabas at magsaya sa lahat ng oras. Sa masigasig na pagtulong ni Yoshiko sa mga nangangailangan, sa huli, pareho silang hindi matagumpay na mabutas ang kanyang mga tainga. Ngunit nag-alinlangan siya, talagang gusto niya ito, pero sobrang sakit ang magpa-piercing. Ngayon ay isang araw na walang pasok para maglakad ng magkasama sina Yoshiko at ang puting aso. Pero medyo iba, nakipagkarera pa sila sa isang matandang lalaki sa Z1000, ngunit talagang nangyari. Higit pa rito, nagulat siya sa kasanayan sa pagsakay sa aso ni Yoshiko, dahil ang postura na iyon ay hindi apektado ng hangin. Sa katunayan, ito ay isang peak technique, at pareho silang nanalo. Kinagabihan, lumabas si Yoshiko para makipaglaro sa batang grupo. Ngayon, ang buong grupo ay gumaganap na parang sa isang pelikula, ngunit ang batang lalaki na may hawak na dinosaur ay hindi sinasadyang nahulog ito. Biglang pumasok si Yoshiko sa revenge mode. Pero sumosobra ka na, sis, hindi ito horror movie. Ngayon, sinadya ni Fuki na manalo kay Ruri para pagselosin si Yoshiko, pero nahuli siya ng ina ni Yoshiko. Saglit lang ay naagaw na niya ang underwear ni Fuki. Tunay na isang kasanayang nagkakahalaga ng pag-aaral. Pagkatapos ay sinabi niyang alam ni Fuki ang tungkol sa batang babae sa harap, ngunit hinayaan ng pervert na iyon ang lahat na mag-hangout, kaya pareho silang nagsimula ng isang 500 round epic battle. Ngunit hindi ka panipaniwala na walang mananalo o matalo. Sa wakas, sa 60 taong karanasan sa pag-ibig, nanalo na ngayon ang ina ni Yoshiko. Hinawakan niya ng mahigpit si Fuki, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang paa para iangat ang kanyang palda, ngunit halatang naka-underwear pa rin siya sa ilalim. Lumalabas, sa isang kisap mata, nagawa ni Fuki na nakawin ang underwear ni Ruri. Ngayon, pareho silang umalis ng payapa, naiwan si Ruri na nakatayo doon na nalilito na hindi naiintindihan ang nangyari. Tanging pagpunta niya sa banyo ay napagtanto lamang ng batang babae na may nawala sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad si Yoshiko sa kanyang aso, biglang, nakita niya si Ruri na may hawak na 0-point test. Kaya naman, nagpa siya silang subukan kung mayroon siyang anumang mga talento. Walang alam ang talento sa edad, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maipakita ang sarili niyang mga talento. Kaya nagsimulang mawala ng pag-asa si Ruri, napaka-inutil ko ba talaga? Kaya nagpa siya siyang sumakay ng bisikleta noong araw na iyon, ngunit humingi siya ng tulong kay Yoshiko. Katuwaan lang yan, wala namang maitutulong. Nakakagulat, si Ruri ay nagsisikap na magtagumpay, ngunit pagkatapos ay lumingon si Yoshiko upang tumingin sa isang tutubi, na ginawang lumipad si Ruri na parang isang ibon. Ngunit hindi nito napigilan si Ruri. Ngayon, nagbibisikleta ang dalaga hanggang gabi, ngunit hindi pa rin nakakaakyat ng hakbang ang resulta at nahulog. Nakakagulat na pinuri agad ni Yoshiko si Ruri. Siya ang pinakamasipag na tao, ngunit ang resulta ay noong araw na iyon, hindi pa rin naglagay sa mabuting kalooban si Ruri. Ngayon ay nalulungkot si Yoshiko, dahil sold out ang banana ice cream. Bigla niyang napansin na nasugatan si Ryo, dahil nalaman niya ang tungkol sa tindahan na iyon, kaya siya ay ninakawan ng isang gang dahil doon. Nagpa siya siyang tuturuan niya sila ng leksyon para ipaghiganti si Ryo. Mabilis niyang pinangalagaan ang 2 door guard sa isang kisap mata. Dito pumapasok ang mga saging para maglaro. Sa oras na ito, nasa rooftop ang boss. Bago niya marinig ang buong ulat, sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa kanila ang nasuntok sa mukha ng babaeng ito at tumahimik. Mayabang na sinasabi niyang siya ang pinakamalakas sa 4 Heavenly Kings sa lugar. At agad na ipinakita ni Yoshiko ang kanyang pamamaraan sa pagbabalat ng saging. Sa pamamagitan lamang ng isang binalat na saging, mabilis niyang natalo ang kanyang kalaban, at bawat isa sa kanila ay nakakatikim ng kanyang mga pag-atake ng saging. Tunay na ipinapakita ang kanyang malalim na kasanayan sa martial arts. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang pagganyak ay paghihiganti para sa kanyang minamahal na banana ice cream. Sa sandaling siya ay nagpakawala ng isang matunog na sigaw, ang pinuno ng gang ay nagpapasok ng isang buong saging sa kanyang bibig. Kinaumagahan, ang malaking tanga ay nagbabalak na hindi papasok sa paaralan at lumabas kasama ang malaking puting aso, ngunit pinigilan siya ni Akkon. Naisip agad nito ang crush nito, ang Golden Retriever Girl, kaya pumitas ito ng bulaklak na jasmine para ibigay sa kanya. Habang naglalakad, bigla nitong napansin ang isang batang lalaki na tinangay ng malakas na agos, at walang pag-aalinlangan, sumisid ang puting aso para iligtas ang bata.
Susunod, sa kanyang paglalakbay, nagkataon itong nagligtas sa isa pang batang lalaki mula sa isang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, napagkamalan ng ina ng bata na ang puting aso ang umatake sa kanyang anak, kaya kailangan itong tumakas ng mabilis. Iniisip nito kung ngayon ba ay natapakan nito ang sarili nitong tae o hindi. Kahit papaano, nauwi ito sa paglalagalag sa isang bangko na ninakawan. Bigla itong umiwas ng bala para maiwasang matamaan. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang maalamat na sipa ng aso upang tapusin ang magnanakaw. Binibigyan pa nito ng bulaklak ang umiiyak na dalaga para aliwin siya. Saan makakahanap ng magandang lahi ang lahat ng aso? At kaya, nagpaalam ito sa lahat, para bisitahin ang crush nito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.